ang bansang may pinakamasayang mamamayan sa buong mundo. Ang isa sa mga pinakamagandang lugar upang manirahan. Paano kung ang paraisong ito sa Hilagang Europa na kinaiinggitan ng lahat ay isa palang malaking kasinungalingan? Sa isang live broadcast ng pambansang himpilan ng Denmark, isang salita mula sa isang veteranang mamamahayag na may 30 taong karanasan ang nagpatigil sa buong bansa. Ang inang minahal ko ay pinabayaan at namatay sa bansang ito na sinasabing pinakamahusay sa mundo. Ang tunay na mauunlad na bansa ay hindi matatagpuan dito. Ang kanyang ibinahagi habang lumuluha ay ang malupit na katotohanan ng isang welfare state at ang malahimalang tanawin na kanyang nasaksihan sa Pilipinas, isang lugar na kanyang natagpuan sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Bakit niya itinakwil ang sariling bayan at tinawag ang Pilipinas na huling hantungan na dapat hangarin ng sangkatauhan, ang katotohanang gumulantang sa buong Europa? Ngayon, ang lahat ay mabubunyag. Ang Pilipinas na, humigit sa Denmark, ang bansang nangunguna sa listahan ng best places to live. Isang testimonya mula sa isang mamamahayag ng pambansang broadcast ng Denmark ang nagdulot ng malaking kaguluhan sa buong mundo. Ang Copenhagen, ang sentro ng transportasyon na nag-uugnay sa mga bansang Nordic. Kilala ito bilang isa sa mga pinakamagandang lungsod na tirahan sa mundo na may mataas na marka sa kaligtasan, edukasyon at infrastruktura. Ngunit sa likod ng katanyagan ng bansang ito, may isang babaeng may malungkot na kwento. Namatay ang kanyang ina matapos iwanan sa isang ospital ng mahigit 8 oras at doon niya nasaksihan ang tinatawag na realidad ng isang bansang birinsiklase. Pagkatapos noon, kinuwestiyon niya ang lahat tungkol sa kanyang bansa, tinalikuran ang lahat at nagpasya na bisitahin ang Pilipinas, isang bansang nabalitaan niyang magandang tirahan. Ngunit nagulat siya sa kanyang natuklasan isang Pilipinas na malayong malayo sa kanyang inaasahan at sa kanyang pagbabalik, ibinunyag niya ang katotohanan sa pambansang himpilan ng Denmark. Hindi ang Denmark ang pinakamagandang lugar para manirahan. Ang tunay na numero 1 ay itinago ng media. Ang mga mamamayan ng Denmark ay labis na nagulantang sa kanyang mga isiniwalat. Ano nga ba ang naranasan ng babaeng ito sa Pilipinas at ano ang kanyang ibinunyag? Ang simula ng pagdududa. Magandang araw. Ako si Marian Jensen. Ako ay 16 taong gulang na ngayon at nagtrabaho bilang isang mamamahayag sa pambansang himpilan ng Denmark sa loob ng 30 taon. Habang tumatanda ako, mas nakikita ko ang tunay na kalagayan ng isang bansa lalo na sa panahon ng krisis. Gumuho ang lahat ng pinaniniwalaan ko sa buong buhay ko isang taglagas, ilang taon na ang nakalilipas. Iyon ay isang ordinaryong umaga. Nagreklamo ang aking ina ng pananakit ng dibdib. Agad akong tumawag ng ambulansya. Dinala namin siya sa Copenhagen Central Hospital, ang pinakamalaking pangkalahatang ospital sa aming bansa. Huwag po kayong mag-alala, darating na po ang doktor, sabi ng isang nurse. Ngunit lumipas ang 1 oras, 2 oras, walang dumating. Ang pasilyo ng emergency room ay puno ng mga pasyente at ang mga kawani ng medical ay abalang-abala. Paulit-ulit akong nagtanong, kailan po ba masusuri ang nanay ko? Sandali lang po, marami pong pasyenteng kritikal ngayon. Sa 3 oras, lalong namumutla ang aking ina. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at tumakbo ako sa nurse station. Tawagin ninyo ang doktor ngayon din. Nanganganib ang buhay ng nanay ko. Ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya. Sinusunod po namin ang pila, kaya maghintay lang po kayo, sagot nila sa malamig na boses. 4 na oras, 5 oras, 6 na oras ang lumipas. Halos hindi na makasagot ang aking ina. Sa 7 oras, nagreklamo ako sa opisina ng ospital. Tama ba ito? Pabayaan ang isang pasyenteng nag-aagaw buhay ng 8 oras? Ito ba ang sistema ng kalusugan ng Denmark? Paumanhin po, ngunit kulang po kami sa tauhan at wala kaming magawa. Wala kaming magawa. Ito ang sagot na nakuha ko mula sa Denmark. Ang bansang tinaguriang may pinakamataas na antas ng pamumuhay at pinakamahusay na welfare state sa mundo. 8 oras at 40 minuto. Nang sa wakas ay dumating ang doktor, wala nang malay ang aking ina. Paumanhin po, ginawa namin ang aming makakaya. Hindi ko na narinig ang mga sinabi ng doktor, ganoon na lamang pumanaw ang aking ina. Hindi sa isang kama sa emergency room, kundi sa isang pasilyo kung saan siya pinabayaan ng mahigit 8 oras. Sa burol, tulala akong nakaupo, nahihiya ako sa sarili ko.
Sa loob ng 20 taon, ipinagmalaki ko ang Denmark sa telebisyon. Ang Denmark ang pinakaligtas na bansa sa mundo. Ang ating sistema ng kalusugan ay world-class. Ang Nordic Welfare Model ay isang halimbawa na dapat tularan ng buong mundo. Ang mga salitang sinabi ko sa harap ng kamera ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Puro kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Pagkatapos ng libing, nagsumite ako ng aking pagbibitiw sa himpilan. Hindi maintindihan ng aking mga kasamahan. Marian, anong nangyari? Naiintindihan namin ang iyong kalungkutan, pero hindi ba't masyadong biglaan ito? Dahil hindi ko na kayang magsinungaling pa. Nagulat sila sa sagot ko. Anong kasinungalingan? Lahat ng sinasabi natin sa mga mamamayan araw-araw. Ang mga salitang iyon na ang Denmark ang pinakamahusay. Nagkaroon ng katahimikan. Walang sino man ang tumutol sa aking sinabi. Dahil alam nilang bumabagsak na ang aming sistema, ngunit walang nangahas na magsalita. Pag-uwi ko, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang malinis na kalye ng Copenhagen, ang mga taong may disiplina, ang mga eleganteng gusali. Sa panlabas, perpekto ito. Ngunit sa loob nito, may isang taong pinabayaan ng 8 oras hanggang sa mamatay. Noong gabing iyon, nagpasya ako. Kailangan kong hanapin ang katotohanan. Hindi ang mga numerong ibinabalita, kundi kung paano talaga namumuhay ang mga tao, lalo na kung paano sila kumikilos sa panahon ng krisis. Ang paglalakbay sa Europa, isang larawan ng kaguluhan. Mula noon, sinimulan kong bisitahin ang mga lugar na sinalanta ng kalamidad sa iba't ibang panig ng Europa. Pagkatapos kong umalis sa himpilan, marami na akong oras. Kailangan kong kumilos para makalimot sa sakit ng pagkawala ng aking ina. Pagkalipas ng ilang buwan, narinig ko ang balita tungkol sa malaking baha sa timog ng Pransya. Agad akong nagpunta roon. Isang maliit na nayon, isang oras na biyahe mula sa Nice. Ang tanawin na bumungad sa akin ay nakakagulat. Mga kalyeng lubog sa tubig, mga sasakyang tinatangay ng agos, at mga taong nagkakagulo. Ngunit mas nakakagulat ang reaksyon ng mga tao. Kasalanan ito ng alkalde. Hindi niya inayos ang drainage system. Hindi nagbigay ng sapat na babala ang gobyerno. Wala kaming kaalam-alam, abala ang mga tao sa pagsisihan sa isa't isa. Maging ang mga bumbero na nagsasagawa ng rescue operations ay sinisigawan. Bakit ngayon lang kayo dumating? Alam niyo ba kung gaano kalaki ang binabayaran naming buwis? Isang matandang lalaki ang nakakulong sa ikalawang palapag ng kanyang bahay, kumakaway. Inabot ng 3 oras bago dumating ang rescue team. Sa loob ng panahong iyon, walang sinuman ang tumulong sa matanda. Lahat ay abala sa pagprotekta sa kanilang sariling bahay at ari-arian. Naisip ko, ito ang katotohanan ng Europa. Ganito kadali tayong bumagsak sa harap ng krisis. Nang pumunta ako sa gymnasium ng isang paaralan na ginawang pansamantalang evacuation center, mas nakakadismayang tanawin ang aking nakita. Kulang ang supply at nag-aagawan ang mga tao. Ako ang nauna. Umalis ka dyan. Hindi ba't dapat unahin ang mga matatanda? Anong pakialam ko sa edad mo? Nagmamadali rin ako. At nasaan ang mga opisyal ng gobyerno? Nakaupo sila sa kanilang mga opisina, abala sa papeles. Kami po ay namamahala lamang sa administratibong proseso. Ang direktang tulong ay responsibilidad ng mga pribadong volunteer groups. Isang malamig na sagot, nagtuturuan sila ng responsibilidad, habang ang mga taong tunay na nangangailangan ng tulong ay napapabayaan. Pagkalipas ng ilang araw, nagtungo ako sa Belgium. Nakaranas din sila ng katulad na pinsala mula sa baha. Nabalitaan kong isang nursing home sa labas ng Brussels ang nalubog sa tubig. 20 matatanda ang natrap. Inabot ng 6 na oras bago dumating ang rescue team. Saan napunta ang mga staff ng nursing home? Karamihan sa kanila ay umuwi na. Mayroon din kaming mga pamilya. Hindi na kami maaaring manatili dito, sabi ng isang staff. Sa huli, 3 matatanda ang namatay dahil sa hypothermia. Mga buhay na sana ay naisalba. Kung may nanatili lamang sa tabi nila. Nang makita ko ang eksenang iyon, naiyak ako. Naalala ko ang aking ina. Ang araw na iyon na pinabayaan siya ng 8 oras. Bakit ganito ang Europa? Bakit ganito tayo kawalang kaya sa harap ng krisis? Kahit sa Germany, pareho ang sitwasyon. Umabaw ang ilog Rhine, maraming lungsod ang nalubog at ang mga tao ay takot na takot. Sa harap ng isang supermarket, nag-aaway ang mga tao para maunang makakuha ng supply. Akin to, bitawan mo. Ako ang unang nakakuha. Kinailangan pang mamagitan ng pulisya.
At ang media, abala sila sa paghahanap ng mga madramang eksena, mga gusaling gumuho, mga taong umiiyak, magulong kalye. Paulit-ulit nilang ipinapakita ang mga ito na nagpapalala sa takot. Sinisisi nila ang gobyerno sa kawalan ng kakayahan, ngunit wala silang inaalok na solusyon. Sa loob ng 2 buwan, nilibot ko ang iba't ibang bahagi ng Europa. At napagtanto ko, ang sistemang ipinagmamalaki namin sa Europa ay panlabas lamang. Maayos tingnan kapag payapa, ngunit walang magawa kapag dumating ang krisis. Nagsisisihan ang mga tao, umiiwas sa responsibilidad ang mga opisyal, at takot lamang ang ikinakalat ng media. Ang pinakamahihina, ang mga matatanda, ang huling sinasagip o kung minsan nakakalimutan. Pagbalik ko sa Copenhagen, nakaramdam ako ng matinding kawalan ng pag-asa. Kung gayon, nasaan ang sagot? Saan matatagpuan ang isang tunay na ligtas na bansa? Isang pag-asa sa silangan, ang Pilipinas. Isang araw, aksidente kong nabasa ang isang artikulo online. Ang bayanihan spirit ng Pilipinas. Isang world-class na tugon sa kalamidad. Habang binabasa ko ito, napakunot ang aking noo. Pilipinas, ang islang bansa na iyon sa Asya? Sa totoo lang, hindi ako makapaniwala. Mayroon akong stereotype na ang mga bansa sa Asya ay maganda lang sa labas ngunit magulo sa loob. Ngunit habang nagpapatuloy ako sa paghahanap, sunod-sunod na katulad na artikulo ang lumabas. Ang pagtugon ng Pilipinas sa mga sakuna, isang modelo para sa buong mundo. Ang disiplina ng mga mamamayan sa panahon ng kalamidad. Hinangaan ng mundo. Totoo kaya ito? O isa lang itong imaheng nilikha ng media? Nais kong makita ito para sa aking sarili. Kaya, pagkalipas ng ilang buwan, bumili ako ng tiket sa eroplano papuntang Maynila. Mas malaki ang aking pagdududa kaysa sa aking inaasahan. Malamang, uuwi lang akong bigo. Ngunit kailangan kong makita ito ng sarili kong mga mata. Tag-araw nang dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport. Paglabi-isip ko, magiging iba kaya dito sa Europa? O nagtatago rin ito ng parehong kaguluhan? Hindi ko pa alam noon na ang aking masasaksihan ay tuluyang babago sa aking pananaw sa mundo. Sa loob ng bus papuntang Makati, tinitingnan ko ang labas. Maayos na mga kalsada, mga sasakyang may disiplina. Hindi naman masama ang itsura, naisip ko. Pero maganda rin naman ang itsura ng Europa. Pagkatapos iwan ang aking mga gamit sa hotel, agad akong lumabas. Malapit ako sa isang mall. Mga kabataang masisigla, makukulay na billboard, maingay na musika. Pumasok ako sa isang coffee shop. Umorder ako ng kape at umupo. Inilabas ko ang aking laptop para ayusin ang aking schedule. Bigla akong naiihi. Iniwan ko ang aking pitaka at handbag sa mesa at nagpunta sa banyo. Isang bagay na hinding-hindi ko gagawin sa Europa. Tiyak na may kukuha nito sa oras na umalis ako. Ngunit naalala ko ang isang artikulo na nagsasabing ligtas sa Pilipinas. Subukan ko kaya? Pagbalik ko mula sa banyo, lahat ay nasa ayos pa rin. Ang pitaka, ang handbag, pati na ang smartphone ko na nakapatong sa mesa. Sinwerte lang siguro ako. Habang iniinom ko ang kape, nakita ko ang isang babaeng Pilipina sa kabilang mesa na ginawa rin iyon. Isinabit niya ang kanyang bag sa upuan at pumunta sa counter para umorder. Walang sinuman ang pumansin. Kakaiba. Normal ba talaga ito dito? Sa loob ng ilang araw, naglakad-lakad ako. Ayala, BGC, Ortigas, Quiapo. Inikot ko ang mga pangunahing lugar sa Maynila. Isang gabi, pumasok ako sa isang convenience store. Pagkatapos mamili at magbayad, naiwan ko ang aking credit card sa ibabaw ng terminal. Napansin ko lang ito pagbalik ko sa hotel. Naku, ang card ko. Kinaumagahan, dali-dali akong bumalik sa convenience store. Excuse me, naiwan ko po yata ang card ko dito kahapon. Opo. Heto po, sabi ng tindero na may ngiti at ibinigay ang aking card. Magdamag itong nanatili doon. Walang kumuha? Tanong ko. Umiling ang tindero. Hindi po. Sa inyo po yan kaya hinayaan lang po ng mga tao. Para bang iyon ang pinaka-natural na bagay sa mundo. Natulala ako. Normal ba ito o sadyang napakaswerte ko lang? Pagkalipas ng ilang araw, mas nakakagulat na karanasan ang nangyari sa akin malapit sa isang istasyon ng tren. Lampas na ng hating gabi. Isang oras na hinding-hindi ako maglalakad mag-isa sa Europa. Ngunit sa platform, may isang lola, marahil nasa 70s na. May hawak siyang kamera at tinitingnan ang isang mapa. Nagulat ako at nilapitan siya.
Lola, hindi po ba delikado na mag-isa kayo sa ganitong oras? Tanong ko gamit ang isang translation app. Ngumiti ang lola at sumagot, ayos lang iha. Ligtas naman dito at payapa siyang sumakay ng tren. Tulala akong tinitingnan ang kanyang likod. Posible ba talaga ito? Sa Copenhagen, hindi mo maiisip na isang 70 anyos na lola ang sasakay ng subway mag-isa ng hating gabi. Ngunit dito, normal ito. Kinabukasan, habang naglalakad sa isang abalang kalye, nakita ko ang isang dayuhang turista. Nahulog ang kanyang pitaka nang hindi niya namamalayan. Akala ko may pupulot na nito para sa sarili. Ngunit, sa aking pagkagulat, isang lalaking Pilipino ang pumulot nito, hinabol ang turista at isinauli. Sir, you dropped your wallet. Nagulat ang dayuhan, nagpasalamat, at ang Pilipino ay ngumiti lamang, kumaway at umalis. Naisip ko, isang pambihirang pagkakataon lang ito, nagkataon lang. Ngunit naulit ito ng naulit. Iniwan ang laptop sa cafe, hindi nawawala. Naiwan ang payong sa bus, itatago ng driver. Mahulog ang cellphone sa daan, may hahabol sa iyo para isauli. May kakaiba dito, hindi ito swerte lang. Lumipas ang isang buwan. Unti-unti, gumuho ang aking mga prejudice tungkol sa Pilipinas. Hindi ito pakitang tao, tila iba talaga ang kamalayan ng mga tao. Ngunit may tanong pa rin, kapag payapa ang panahon, lahat ay maaaring maging mabait. Ang problema ay kapag dumating ang krisis, magiging ganito pa rin kaya sila? Inaasahan kong makikita ko rin dito ang kaguluhan at kasamaang nakita ko sa Europa. Dahil sa huli, pare-pareho lang naman ang mga tao. Ngunit lubos akong nagkamali at hindi nagtagal, napatunayan ko ito. Ang pagsubok, super bagyo sa Kamaynilaan. Ito ang aking ikalawang buwan sa Maynila. Mula umaga, masama na ang panahon. Ang balita ay walang tigil sa pagbibigay ng babala. Inaasahan ng isang super bagyo na may kasamang record-breaking na pag-ulan. Pinapayuhan ang lahat na manatili sa loob ng bahay. Mula sa bintana ng hotel, tanaw ko ang madilim na ulap na bumabalot sa Maynila. Naaalala ko ang mga baha sa Europa. Bandang 10:00 ng umaga, nagsimulang umulan. Sa una, ordinaryong ulan lang. Ngunit habang lumilipas ang oras, lalong lumalakas. Dumating ang isang emergency alert sa aking telepono. Signal number 4 itinaas sa Metro Manila. Banta ng malawakang pagbaha sa mga mabababang lugar. Maghanda para sa posibleng paglikas. Pagsilip ko sa bintana, nagsisimula ng tumaas ang tubig sa kalsada. Heto na, naisip ko. Kinuha ko ang aking kamera at lumabas. Gusto kong makita mismo ang sitwasyon. Gusto kong makita kung paano haharapin ng Pilipinas ang krisis. Pagbaba ko sa lobby, abala ang mga empleyado ng hotel. Ngunit nakakagulat, hindi sila nagpapanik. Kalmado sila ngunit mabilis kumilos. Ma'am, delikado po lumabas, magalang nasabi ng isang staff. Ayos lang, nag-aaral ako tungkol sa disaster response, pagsisinungaling ko. Tumango ang staff, tila nauunawaan, at inabutan ako ng payong. Kung ganoon po, mag-ingat po kayo. Malalim na po ang baha sa may istasyon, iwasan niyo po ang lugar na iyon. Paglabas ko, humahampas sa aking mukha ang malakas na ulan. Halos walang silbi ang payong. Ang kalsada ay naging parang ilog. Lumusong ako sa tubig na hanggang tuhod. Pagkatapos ng ilang kanto, narating ko ang isang malaking intersection. At doon, nasaksihan ko ang isang eksenang halos ikahinto ng aking paghinga. Isang bus ang kalahating nakalubog sa tubig. Natrap ang mga pasahero sa loob. Ito na, ang kaguluhang nakita ko sa Europa. Itinutok ko ang aking kamera. Handang kunan ang mga taong nagpapanik, nagsisigawan at nagtutulakan para makalabas. Ngunit ang nakita ko ay malayong malayo sa inaasahan ko. Ang mga pasahero sa loob ng bus ay kumikilos ng may kahanga-hangang kaayusan. Isang binatang lalaki ang nangunguna, ginagabayan ang mga matatanda papunta sa likuran ng bus. Lola, dito po kayo. Mas ligtas po dito. Unahin niyo na ang mga bata. Ako na ang huli, sabi ng isang ginang. Hindi ako makapaniwala. Bakit walang sumisigaw? Bakit walang nagtutulakan? Sa labas ng bus, mas lalo akong namangha. Maraming sasakyan ang natrap din sa baha, ngunit ang mga driver ay nagtutulungan. Hindi mabuksan ang pinto ng isang kotse dahil sa water pressure. Ang driver ng katabing sasakyan, matapos makalabas, kinuha ang kanyang emergency hammer at ibinigay ito. Sir, basagin niyo po ang bintana niyo gamit ito. Isinugal niya ang sarili sa malakas na agos para lang iabot ito. Natigilan ako.
Normal ba to? Sa Europa, uunahin nila ang kanilang sariling kaligtasan. Hinding-hindi mo makikita ang isang taong isusugal ang sarili para sa isang estranghero. Noon may kumalabit sa aking balikat. Paglingon ko, isang dalaga, mukhang tindera sa isang convenience store. Dayuhan po kayo, no? Baka po mabasa kayo. Eto po, pangtakip, sabi niya. Iniabot ang isang malaking plastic bag at ngumiti. Tulala kong tinanggap ito. Sa gitna ng ganitong sitwasyon, inaalala niya ang isang estrangherong dayuhan. Bago pa ako makapagpasalamat, ngumiti siyang muli at tumakbo pabalik sa convenience store na marahil ay binabaha na rin. Nakatayo lang ako doon, pinagmamasdan ang paligid. Patay ang mga traffic lights sa intersection, ngunit ang mga sasakyan ay nagbibigayan. Walang busina, walang sigawan. Isang mamamayan ang nakatayo sa gitna ng kalsada, nagsisilbing traffic enforcer at sinusunod siya ng mga driver. Ano to? Sakuna ba talaga to? Kung sa Pransya ito, matagal nang naging impyerno ang lugar na ito. Mag-uunahan ang mga tao, magsisigawan, at mabibingi ka sa busina at mura. Ang mga opisyal ay nasa opisina, sasabihing, hindi namin yan sakop. Ngunit dito iba. Talagang iba. Noon ko napagtanto. Ang nakita ko noong payapang panahon ay hindi kasinungalingan. Ganito rin sila sa panahon ng krisis. O baka, sa panahon ng krisis, dito lumalabas ang kanilang tunay na pagkatao. Lalong lumakas ang ulan, ngunit hindi natinag ang kahinahunan ng mga tao. Itinaas ko ang aking kamera at sinimulang kunan ang bawat sandali. Ang mga pasaherong maayos na lumilikas mula sa bus, ang mga driver na nagtutulungan, ang mamamayang nagmamando ng trapiko, ang tinderang nag-aalala sa isang dayuhan. Bawat pagpindot ko sa shutter, kumakabog ang aking dibdib. Kailangang malaman ito ng mundo, kailangang malaman ng mga tao na may ganitong bansa. Ang puso ng bayanihan, ang barangay hall. Habang lumulusong sa baha, napadpad ako sa isang residential area hanggang hita na ang tubig. Dahil makipot ang eskinita, mas malakas ang agos. May narinig akong ingay mula sa isang gusali. Pagtingin ko, isa itong barangay hall. Sa entrance, isang lalaki ang nagtatanggal ng kanyang sapatos na formal. Anong ginagawa niya? Lumapit ako. Hinubad din niya ang kanyang medyas at tumalon sa tubig nang nakayapak. Baliw ba siya? Sa Europa, hindi mo maiisip ang ganitong kilos. Isang opisyal ng gobyerno na tatalon sa baha nang nakayapak? Pumasok siya sa gusali at ilang sandali pa, lumabas na buhat-buhat ang isang matandang lalaki. Isang lolo na marahil ay lampas 80 na. Dinala niya ito sa mas ligtas na lugar, nilalabanan ang malakas na agos. Pinanood ko ang eksena ng hindi humihinga. Matapos ibaba ang lolo, tumakbo siyang muli pabalik sa loob. Hindi ko na napigilan at sumunod ako sa kanya. Sa loob ng gusali, hanggang tuhod na ang tubig. Ngunit mas nakakagulat ang tanawin sa loob. Ilang staff ang abalang-abala. Sa isang tabi, inililipat nila ang mahahalagang dokumento sa mas mataas na lugar. Sa kabila, itinatayo nila ang mga computer sa ibabaw ng mga mesa. Kasabay nito, sumasagot sila ng mga tawag sa telepono. Ginang Suzuki, nasa bahay po ba kayo ngayon? Gaano na po kataas ang tubig? Boses ng isang babaeng staff. Huwag po kayong aalis diyan, umakyat po kayo sa ikalawang palapag. Papunta na po ako. Pagkababa ng tawag, isinulat niya ang address sa isang papel at ibinigay sa kasama. Agad siyang sumagot ng isa pang tawag. Natulala ako. Anong ginagawa nila? Lumabas muli ang lalaking nakayapak, buhat-buhat naman ang isang lola na naka-wheelchair. Hindi na magamit ang wheelchair sa tubig. Okay lang po kayo, Nay? Bubuhutin ko na lang po kayo. Ang kanyang slacks ay basang-basa na at sira na, ngunit wala siyang pakialam. Nilapitan ko siya at nagtanong, "Miyembro po ba kayo ng rescue team?" Umiling siya. "Hindi po. Staff po ako ng barangay hall na ito." "Bakit ginagawa ito ng isang public servant?" Tanong ko. Pinutol niya ang aking sasabihin. "Trabaho ko pong protektahan ang aking mga residente." Para bang iyon ang pinakanatural na bagay sa mundo. Tumakbo siyang muli papasok. Nakatayo akong tulala. Naalala ko ang araw na iyon sa Copenhagen kung saan pinabayaan ang aking ina. Wala po kaming magawa. Kulang kami sa tauhan. Hindi namin yan sakop. Iyon ang mga sinabi ng mga staff doon. Ngunit dito, iba. Walang nagsabing wala silang magawa. Walang nagsabing hindi nila sakop. Tahimik nilang ginagawa ang kanilang trabaho. Hindi, ginagawa nila ang higit pa sa kanilang trabaho. Lumapit sa akin ang isang staff.
Ma'am, delikado po dito. Ihahatid po namin kayo sa pinakamalapit na evacuation center. Ayos lang. Isa akong mananaliksik. Gusto kong obserbahan ang sitwasyon. Tila nag-isip siya. Kung ganoon po, bakit hindi ninyo subukang pumunta sa operation center ng City Hall? Makikita niyo po doon ang buong sitwasyon. Posible ba yon? Sumabay na po kayo sa sasakyan namin. Magiliw niya akong ginabayan. Sa loob ng sasakyan, tinanong ko siya. Sino po yung lalaking tumatakbo ng nakayapak kanina? Ang aming barangay captain po. Ang kapitan mismo ang nagsasagawa ng rescue? Opo, natural lang po yon. Sa panahon ng krisis, ang pinuno ang dapat nasa unahan. Ang tono niya na nagsasabing natural lang iyon. Nawalan ako ng imik. Sa Europa, ang mga manager ay nakaupo lang sa opisina at naguutos. Hindi mo sila makikitang sumusuong sa panganib. Pagdating namin sa City Hall, mas lalo akong nagulantang. Pagbukas ng pinto ng situation room, napahinto ako sa paghinga. Ilang dosenang staff ang abala sa harap ng isang malaking screen, ngunit walang kaguluhan. Gumagalaw sila na parang isang perpektong makina. Sa isang pader, nakalatag ang mapa ng buong Metro Manila. Real-time na ipinapakita sa pula ang mga lugar na binabaha. Baha sa may kanto ng EDSA at Taft, Rescue Team A, pakiresponde. Emergency sa isang nursing home sa Quezon City, kailangan ng medical team. 5 sasakyan na trap sa isang basement parking sa Makati, kinukumpirma ng drone. Walang tigil ang kanilang komunikasyon. Sa kabilang banda, may namamahala sa social media. Mga kababayan, kasalukuyang binabaha ang ilang bahagi ng Maynila. Suspendido ang operasyon ng tren. Ang mga kalapit na paaralan at covered court ay nagsisilbing evacuation centers. May mainit na pagkain at kumot na nakahanda. Real-time ang pag-update ng impormasyon. Humanga ako. Ibang-iba ito sa mga disaster room na nakita ko sa Europa. Sa baha sa Pransya, abala ang mga staff sa pagtuturuan. Hindi yan sakop ng aming departamento. Kailangan nating hintayin ang utos mula sa itaas. Puro ganoong salita ang maririnig. Ngunit dito, iba. Walang umiiwas sa responsibilidad. Bawat isa ay ginagawa ang lahat sa kanilang pwesto. Lumapit sa akin ang pinuno ng situation room. Nabalitaan kong galing pa po kayo sa ibang bansa. Sana po ay makatulong sa inyo ang aming sistema. Talagang kahanga-hanga. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kasistematikong pagtugon, sabi ko. Ngumiti siya ng may pagpapakumbaba. Mahalaga po ang sistema, pero sa huli, kung hindi kikilos ang puso ng mga tao, hindi natin malalabanan ang sakuna. Tumagos sa puso ko ang mga salitang iyon. Ang puso ng mga tao. Tama. Sa Europa, may sistema rin. May mga manual, organisasyon, at budget. Ngunit wala ang puso ng mga taong magpapatakbo nito. Walang responsibilidad, walang dedikasyon, walang pagkakaisa. Ang iniisip lang nila ay gawin ang kanilang trabaho. Ngunit iba ang Pilipinas. Sa likod ng sistema, mayroong mga tao. Ang kapitan na tumatakbo ng nakayapak, ang mga staff na walang tulugan sa pagsagot ng tawag, ang mga mamamayang kusang nagmamando ng trapiko. Ang kanilang puso ang nagpapatakbo sa sistema. Ang evacuation center, duyan ng pag-asa. Dinala ako ng sasakyan ng City Hall sa isang nursing home na nangangailangan ng tulong. Pagdating namin, marami ng tao ang nagkumpulan. Nakakagulat, karamihan sa kanila ay mga volunteer, mga mukhang estudyante sa kolehiyo, mga residente sa lugar, at maging mga empleyadong nakauniforme pa. Sino po ang nagpatawag sa kanila? Tanong ko sa staff na kasama ko. Wala po. Kusa po silang dumating nang marinig ang balita. Kusa? Opo. Karaniwan po yan dito sa Pilipinas. Karaniwan. Sa Europa, hinding-hindi ito karaniwan. Ang mga volunteer ay kumikilos ng may sistema. Kahit walang naguutos, alam nila ang gagawin. Isang binata ang nagtutulak ng wheelchair, isang babae ang namimigay ng kumot, isang lalaki ang nagbubuhat ng mga basang gamit. Napaluha ako. Bakit nila ginagawa ito? Bakit sila nagsasakripisyo para sa mga hindi nila kakilala? Lumapit sa akin ang isang binata. Dayuhan po kayo? Marunong po kayong mag-Ingles? Oo, mabuti po. Mayroon po kasing isang lola na dayuhan. Kailangan po naming ilikas. Pwede po bang kayo na ang kumausap sa kanya sa Ingles? Oo naman. Sumama ako sa kanila papasok, hanggang tuhod na ang tubig sa loob. Ang mga staff at volunteer ay abala sa paglikas sa mga matatanda. Ang dayuhang lola ay isang Amerikanang misyonera, nakaupo sa isang sulok na may takot sa mukha.
Ma'am, don't worry. We're here to help you. Lumapit ako at kinausap siya. Lumiwanag ang kanyang mukha. Oh, thank God. I was so scared. Ipinaliwanag ko sa kanya ang sitwasyon at pinakalma siya. Isang batang volunteer ang bumuhat sa kanya palabas. Matapos siyang dalhin sa ligtas na lugar, tinanong ko ang binata. Miyembro ka ba ng rescue team o bumbero? Hindi po, estudyante lang po. Bakit ka nandito? May nag-utos ba sa'yo? Nagtaka siya sa tanong ko. Wala po. Ganito lang po talaga kaming mga Pilipino. Dagdag pa niya. Hindi lang po ako. Lahat kami. Ganito po ang bansa namin. Ganito po ang bansa namin. Tumama sa puso ko ang mga salitang iyon. Ang kuwentong nabasa ko ay totoo. Hindi ito isang eksaherasyon. Mayroong ibang lahi dito. Isang lahi ng mga taong inuuna ang kapwa sa panahon ng krisis. Maghapon akong tumulong sa kanila, kasama ng mga taong hindi ko man lang alam ang pangalan. Ngunit ang kanilang dedikasyon at tapang ay nag-iwan ng malalim na marka sa aking puso. Nang mag-umpisang dumilim, umupo ako sa isang sulok ng basketball court ng isang paaralan na ginawang evacuation center. Pagod na pagod ang katawan ko, ngunit ang puso ko ay puno sa isang kakaibang paraan. Lahat ng nakita ko sa loob ng 2 buwan ay nagsimulang magkaroon ng kahulugan. Ang tiwala na nakita ko noong payapang panahon, ang pagkakaisa sa panahon ng krisis. Hindi ito magkaibang bagay. Nagmula ito sa iisang ugat. Ang ugat ng pagkatao, ang diwa ng pakikipagkapwa. Habang nagpapahinga, isang volunteer ang nag-abot sa akin ng mainit na sopas. Sa bansa niyo po, madalas din po ba ang ganitong sakuna? Oo, pero ibang-iba ang paraan ng pagtugon namin, sagot ko. Paano po naiiba? Nag-isip ako. Sa amin, naniniwala kami sa sistema. Inaasahan naming lulutasin ng sistema ang lahat. Ngunit kapag nabigo ang sistema, nawawalan ng pag-asa ang mga tao at nagsisimula silang magsisihan. Dito po, tila baligtad, sabi niya. Baligtad? Opo. Dito, ang mga tao ang unang kumikilos at ang pagkilos na iyon ang nagpapatakbo sa sistema. Tama ang kanyang obserbasyon. Pero bakit po naging ganito? Bakit natural sa mga tao na magtulungan? Tanong ko. Tumingin siya sa malayo. Sa totoo lang, hindi rin po kami perpekto. Dati, marami rin kaming problema. Nakaranas din kami ng malalaking trahedya. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga nagdaang sakuna, malalaking lindol, nakamamatay na mga bagyo. Noon, sobrang gulo. Bumagsak ang sistema, nawalan ng pag-asa ang mga tao. Pero ang sakit na iyon ang nagpabago sa amin. Sinikap ng lahat na hindi na maulit ang ganoong pangyayari. Natutunan namin na sa panahon ng krisis, hindi kami dapat maghintay sa iba. Kami mismo ang dapat unang kumilos. Ang sakit na nagiging daan sa paglago. Sa Europa, paulit-ulit naming ginagawa ang parehong pagkakamali. Nagsisihan, nagtuturuan, at pagkatapos ay nakakalimot. Ngunit iba ang Pilipinas. Naaalala nila ang sakit at ginagawa itong lakas para sa pagkakaisa. Sa isang sulok ng evacuation center, namimigay ng mainit na pagkain ng mga volunteer. Nakakagulat, marami sa kanila ay may-ari ng mga kalapit na karinderya. Nilapitan ko ang isa sa kanila. Siguradong binaharin po ang tindahan ninyo. Bakit po kayo nandito? Ngumiti ang lalaki. Kapag hirap ang lahat, natural lang na magtulungan, di ba? Natural lang. Inulit-ulit ko ang mga salitang iyon sa aking isipan. Sa Europa, ipinagmamalaki namin ang liberty, equality, fraternity. Ngunit sa panahon ng krisis, gaano ba natutupad ang mga halagang iyon? Ang aming fraternity ay madalas na isang abstract na konsepto lamang. Sa kabilang banda, ang pagkakaisang nakikita ko sa mga Pilipino ay konkreto at praktikal. Ipinapakita nila ito sa gawa, hindi sa salita. Ang aral ng nakaraan, ang lakas ng kinabukasan. Kinausap ko ang isang lola sa evacuation center, marahil nasa 80s na. Ikinuwento niyang isang binata ang tumulong sa kanya. Lola, kamusta po ang bahay niyo? Inabot ng tubig hanggang ikalawang palapag, iha. Lahat ng naipon ko sa buong buhay ko, inanod na. Ngunit kalmado ang kanyang mukha. Pero buhay ako, kaya ayos lang. Itong binatang ito ang nagligtas sa akin. Tumingin siya sa binata na may luha sa mga mata. Salamat sa Diyos at buhay pa ako ngayon. Maraming salamat sa pagtulong mo, iho. Nahihiyang kumaway ang binata. Wala po yon, lola. Ginawa ko lang po ang tama. Nagpatuloy ang lola. Ganito rin kami dati noong panahon ng martial law, walang-wala. Noong mga panahong iyon,
abala ang lahat sa sarili nilang kaligtasan. Walang may panahon para mag-alala sa iba. Pero ngayon, tingnan mo, nagtutulungan tayo. Malaki na ang ipinagbago ng bansang ito. Noon, may bigla akong napagtanto. Ang nakaraan at kasalukuyan ng Pilipinas ay nasa mga salita ng lola mula sa hirap ng nakaraan hanggang sa pagkakaisa ngayon, isang kahanga-hangang pagbabago na naranasan ng isang henerasyon. Ang pawis at hirap ng mga nakatatanda sa bansang ito ang humubog sa kamalayang si Biko ngayon. Hindi ito nilikha ng batas, hindi ito itinuro ng sistema. Ito ay resulta ng alaala ng isang henerasyong nagprotekta sa isa't isa. Nang gabing iyon, natulog ako sa evacuation center. Habang nakahiga, pinag-isa ko ang lahat ng aking nakita. Ang tiwala sa payapang panahon at ang pagkakaisa sa panahon ng krisis ay hindi magkahiwalay. Nagmula ito sa iisang ugat, ang bayanihan. Kinaumagahan, tumila na ang ulan. Paglabas ko, nagsimula na ang paglilinis. Nagtutulungan ang mga residente, ang mga kabataan, ang mga may-ari ng negosyo. Mabilis na bumabangon ang lungsod. Napagtanto ko ang isang bagay. Ang karanasan ng Pilipinas sa mga nakaraang krisis, tulad ng pandemya, ay nagpatibay sa kanila. Ang kanilang pagtugon ay pareho, sa harap man ng bagyo o sa harap ng virus. Ang paraan nila ay ang protektahan ang isa't isa. Ang tunay na dahilan kung bakit tinawag ng dayuhang media ang Pilipinas na isang role model ay hindi dahil sa sistema. Ito ay dahil sa bawat mamamayan. Kahit walang pumipilit, nagsusuot sila ng maskara. Kahit walang nagbabantay, nagpapanatili sila ng distansya. Bakit? Dahil sa tiwala. Kung poprotektahan ko ang aking kapwa, poprotektahan din ako ng aking kapwa. Iyon ang nakatagong lakas ng Pilipinas. Ang pagbabalik at ang pagsisiwalat. Huling gabi ko na sa Maynila. Habang nag-iimpake, binalikan ko ang 3 buwan. Puno ako ng pagdududa noong una. Ngunit lubos akong nagkamali. Iba ang Pilipinas. Kinabukasan, papunta na ako sa airport. Tinanong ako ng taxi driver, "Naging masaya po ba ang biyahe niyo, ma'am?" Nag-isip ako. Binago nito ang buhay ko. Nagulat ang driver. Ito ang bansang nagturo sa akin na lahat ng pinaniniwalaan ko ay mali pala. "Mabuti po ba yan o masama?" Tanong ng driver na natatawa. Napakabuti, dahil nalaman ko ang katotohanan. Sa eroplano, isinulat ko sa aking notebook. Sa panahon ng krisis, lumalabas ang tunay na anyo ng Pilipinas. Hindi ito makabagong teknolohiya o naglalakihang gusali, kundi ang diwa ng pagkakaisa na malalim na nakaugat sa puso ng mga tao. Sa buong mundo, halos walang bansa kung saan maaari mong iwan ang iyong pitaka sa mesa para magbanyo, maliban sa Pilipinas. Sa panahon ng sakuna, ang mga Pilipino ay isang pambihirang lahi na tumutulong sa kapwa. Ang pagtugon ng Pilipinas ay hindi pinapatakbo ng sistema, kundi ng puso ng mga taong nauunang kumilos. Ang kamalayang sibiko ng mga Pilipino ay hindi nilikha ng batas, kundi resulta ng alaala ng mga henerasyong nagprotekta sa isa't isa. Ito ang dapat matutunan ng Pransya, ng Denmark at ng buong Europa. Pagdating ko sa Copenhagen, agad akong umupo sa harap ng aking computer. Nag-pitch ako ng isang special documentary sa aking dating himpilan. Noong una, hindi sila naniwala. Totoo ba yan? Baka naman scripted lang? Pero nang ikuwento ko ang karanasan ko, lalo na ang tungkol sa barangay captain na sumuong sa baha, natahimik ang lahat, naaprubahan ang aking panukala. At hindi nagtagal, inimbitahan akong magsalita sa pambansang telebisyon ng Denmark. Sa harap ng kamera, nagsimula akong magsalita. Ilang taon na ang nakalipas, ang aking ina ay namatay matapos pabayaan sa isang ospital dito sa Copenhagen ng mahigit 8 oras. Natahimik ang studio. Nangyari ito sa bansang sinasabing may pinakamagandang welfare state. Dahil doon, kinuwestiyon ko ang lahat. Naglakbay ako sa Europa at nakita ko ang kaguluhan at pagkatapos, pumunta ako sa Pilipinas. Ipinakita sa screen ang mga larawan at video na kuha ko. Mga kababayan, hindi ang Denmark ang pinakamagandang lugar para manirahan. Ang tunay na numero 1 ay itinago ng media. Saan po iyon? Tanong ng host. Sa Pilipinas. Nagulat ang studio. Ikinuwento ko ang lahat. Ang nawawalang gamit na naibabalik, ang lola na ligtas sa gabi, at ang diwa ng bayanihan sa gitna ng super bagyo. Ang barangay captain na tumatakbo ng nakayapak, ang mga volunteer na kusang dumarating, ang mga mamamayang nagtutulungan. Sa Pilipinas,
mayroong ibang lahi. Isang lahi ng mga taong inuuna ang kapwa sa panahon ng krisis. Ang kanilang lakas ay hindi galing sa batas, kundi sa alaala ng mga henerasyong naghirap at nagtulungan para mabuhay. Ang pawis at luha ng kanilang mga ninuno ang lumikha sa pagkakaisa nila ngayon. Ano po ang dapat matutunan ng Denmark? Tanong ng host. Habang tumatanda tayo, isang katotohanan ang nagiging mas malinaw. Ang isang tunay na mayayamang bansa ay isang bansang ligtas at nagmamalasakitan sa isa't isa. Ipinakita na ng Pilipinas ang sagot. Pagkatapos ng broadcast, sumabog ang reaksyon. Nagulantang ang buong Denmark. Totoo ba ito? Mas magaling ba talaga ang Pilipinas sa atin? Inimbitahan akong magsalita sa mga forum sa buong Europa. Sa Brussels, sa harap ng mga eksperto, muli akong nagpatotoo. Ang Pilipinas ang nagturo sa akin ng isang mahalagang aral. Ang krisis ay hindi nilulutas ng sistema kundi ng tao. At ang pinakamatibay na sistema ay nagsisimula sa puso ng mga tao. Ngayon, sa edad na 60, alam ko na kung paano ko gugugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay. Ang hanapin ang katotohanan at ibahagi ito sa mundo. 12:00 ng gabi sa Denmark, walang naglalakad sa labas. Ngunit sa Pilipinas, kahit isang lola ay ligtas na makakapaglakad. Hindi ba't iyon ang tunay na patunay ng isang maunlad na bansa? Naniniwala ako na oo. At ang paniniwalang iyon, ang iiwan kong testimonya sa nalalabi kong buhay. Sa lahat ng nakikinig sa kuwentong ito, nais kong itanong, gaano ba natin kamahal ang ating sariling bansa? Ang kaligtasan sa araw-araw na inaakala nating normal ay isang pangarap lamang para sa iba. Ang ating pagtutulungan sa gitna ng krisis ay isang aral na dapat matutunan ng buong mundo. Ang bansang ito na hinubog ng pawis ng ating mga ninuno. Tayo ay nakatira sa isang maipagmamalaking Pilipinas